Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan. Ngayong araw ay ika-23 ng Pebrero 2025, 2025. Mga kaibigan, ang halos lahat ng pinag-uusapan sa apat na sulok ng media, itong quad media, kaya po quad yan, nung araw, tri-media, television, newspaper, radio. Ngayon, quad po kasi, television, newspaper, radio, social media. Apat na sulok ng media, pinag-uusapan po ngayon, in the four corners of media, quad media, ay ang impeachment. Bakit po parating ito pinag-uusapan at nababagot na yata tayo, nasasawa na tayo? Abay, wag po tayo magsasawa sapagkat dito pa lang sa impeachment, wala pa yung usapin ng China na harapan dapat natin harapin. Abay, nandito na po yung mababasa na natin ang loyalty ng mga senador. Ito si Chis Escudero, maliwanag naman yung pong saligang batas. Sinasabi ng saligang batas, ang kapangyarihan para mag-impeach, magpatalsik ng constitutional position holder ay ang Kongreso. I-impeach nila. At ang proseso po niyan o maghahatol ay ang Senado. At ano pong proseso? Ang sabi ng ating pong saligang batas, after impeaching the officer, subject officer, and transmitted it to the Senate will forthwith have to act and constitute itself as a court, impeachment court. Ano po sa Tagalog yan? Ang sabi po sa saligang batas, ang kapangyarihan para mag-impeach o magpatalsik ng mga hindi napapatalsik o hindi po pwedeng tanggalin sa pwesto ng kautusan lamang, pareho po ng presidente, unimpeachable po yan. Vice President, yan po mga may termino na fixed terms, COA, Ombudsman, Supreme Court, may parati pong fixed terms yan at hindi po sila matatanggal sa demanda. Ang meron po sang-ayon sa saligang batas, sinasa Tagalog po natin, yung pong binigkas kong provision ng Section 3, Article 2 ng Philippine Constitution. Ang sabi, ang kapangyarihan para mag-impeach ng subject o yung tinutukoy na opisyal ay ang Kongreso, na sa kanilang pagkaka-impeach, kanilang ipapadala agad sa Senado ang impeachment articles of impeachment, at ang Senado ay kagyat na ito ay aaksyonan. Kagyat, hindi po sinabi sa kanan nila aksyonan pagkatapos ng halalan, pagkatapos ng Pasko, pagkatapos ng mahal na araw, o pagkatapos magdilubyo. Forthwith, agad-agad. Ngayon, bakit po hindi ginawa yan? Ang sabi ni Escudero, una, hindi niya nailahad sa mga senador na meron ng articles of impeachment at ito'y nasubmit na sa kanila. Bakit hindi niya nilahad? Sasagutin po natin maya-maya yan. At bakit hindi agad nila inaksyonan? At bakit hindi nila sinabing ngayon kami ay hindi na mga senador, kami ay mga huwes sa impeachment court na kung tawagin dati ay Senado? Abay, malaki po mga katanungan yan. Ano po ang mga kasagutan dyan? Una, dapat natin malaman, sino ba ang kinakatakutan ni Escudero? Alam ko, ito si Escudero, anak yan ng dating Secretary ng Agriculture ni Ferdinand Marcos Sr. Abay, hanggang sa kahuli-hulihan sandali ng martial law, abay nakakapit po yan si
Escudero, ang tatay ni Senate President, sa pundilyo ng Malacanang. At ngayon, hindi po malayo na atin ding tinitignan na ang tinitingala o ang loyalty o pinagkakautangan ng pwesto ng kanilang pagkatao, pagkabuhay ay walang iba kundi ang mga Marcoses. Therefore, ang kanyang loyalty ay kay Bongbong Marcos. Ano ang marching order ni Bongbong Marcos? Medyo nakakalito po sapagkat halata at nararamdaman natin na kaya tumalima ang mga congressmen, 15 mga kongresista, pumirma, hindi na po pinagbotohan yan. Sila'y pumirma bilang impeachment complainant. Sila na po ang nagreklamo. Hindi na sila bumoto, nagre-rekasa. Pumapayag ka ba sa reklamo na yan? Ikaw ba'y sumasang-ayon? Wala na pong botohan na ganyan sapagkat nakapirma sila na sila mismo ang complainant o nagre-reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Ano po ang mixed signal? Ano po ibig sabihin ng mixed signal? Nakakalitong mga sinyales, hindi natin alam kung anong pagbabatayan. Pag nagsalita itong si Bongbong Marcos, ang sabi niya, it is a waste of time. Pag natin sayangin na ating oras dyan sa impeachment na yan, ipagpaliban na yan, marami pa tayong gagawin dito sa ating pamahalaan. Ano po ibig sabihin? Hindi siya sumasang-ayon. Pero sino po ang Speaker of the House? Ang Speaker of the House, yan po ang pinaka-bossing. Presiding officer, the most powerful man in Congress, walang iba kundi si Martin Romualdez. Sino si Martin Romualdez? Pinsan buo, anak ng kapatid ni Mrs. Imelda Romualdez Marcos. Ito pong Speaker of the House, bossing ng lahat ng congressmen. Bakit po more than majority? Kukunti na lamang hindi po pumirma. Yung pong takot na takot siguro sa Iglesia ni Cristo o kaya yung pong masyadong takot at loyal kay Duterte at sa China. Pero kung yan po ang ating pagbabatayan na kaya pumirma ang marami bilang complainant sa kanilang pagsang-ayon o pakikisama o pagbibigay sa kahilingan ni Speaker Martin Romualdez, bakit nagkakaroon po ng magkasalungat siyatang kagustuhan? Kung ginusto ito ni Speaker, ito po ba'y kagustuhan na rin ni Bongbong Marcos? Sa aking puntingan ay oo. Sapagkat, alam po ninyo, itong si Bongbong Marcos, iba po ang sinasabing to, iba yung ginagawa. Tayo po ay isang impartial observer. Kaya nga, wala po tayong kinikilingan. Katunayan, marami po ang nagbibintang sa akin. Kaya ka galit kay Duterte sapagkat kumikiling ka, BBM ka. Mali po. Mayor pa lamang si Duterte, nakita ko na kung paano niya tiniterrorize ang Davao City. Paano niya ako sinubukan i-terrorize at sasampal-sampalin pa at hinamon pa ng duelo. Kalaban ko na po yan. At ako po naman ay hindi matapang. Hindi lamang po tayo marunong magpa-terrorize o matakot sa demonyo ng Davao na pareho po ni Duterte. Bilang isang profesor at manunulat at seryosong media man, nababastusan po ako kay Duterte at nakakahiya. Pag ako po'y nagpupunta sa ibang bansa at ako'y nakikisalamuha sa mga tao, mga kapwa ko business media personalities, abay, ikinahihiya ko na ako'y Pilipino na ang Pangulo ng Pilipinas ay kasintarantado, kasimbaboy ni Rodrigo Roa Duterte at lahat ng nagdo-Duterte pa hanggang ngayon ay kasimbaboy ni Duterte. Yan po walang cover-cover. At ako'y titingin sa inyo ng diretso, yan po ang aking pong paninindigan. Ngayon, kaya po ako hindi pwedeng bintangan na
nag-BBM ako at ako ay anti-Duterte sapagkat ang loyalty ko ay BBM. Hindi po ako loyal kay BBM. Hindi, makinig po kayo mabuti. Hindi po ako loyal kay President Ferdinand Marcos Jr. Hindi po ako BBM o nagpapaniwala o alagad ng BBM. Ako po ay kawal ng demokrasya. Ang aking pong boss, ang aking pinaniniwalaan, pinaninindigan ay ang ating mga kababayan, ang demokrasya at soberenya ng ating bansa. Hindi po kinakailangan kikiling ka rito, kikiling ka riyan. Kumiling tayo sa batas. Hindi naman tayo eskodero, hindi naman tayo senador, hindi naman tayo mga sip-sip, hindi naman tayo sumbungan ng bayan. Ang atin po ay tagapagligtas ng bayan sa pamamagitan ng pagtayo sa kung ano ang tama, sino man ang ating pong kalaban. Sino pong kalaban natin dito? Naging kalaban ko ang pinakamatapang kuno at ang pinakateroristang gobyerno ng bansa na walang iba kundi si Rodrigo Roa Duwag Traidor Duterte. Bakit po ganyan ang nangyayari sa ating bansa? Sapagkat hanggang ngayon, pinapayagan natin na meron mga nagrarally, kumakampi pa tayo, meron pa tayong kapitbahay, uma-attend sa rally, pinagtatanggol ang demonyo, pinagtatanggol ang traidor, pinagtatanggol ang kumakampi sa China. Abay, tayo po ang may sala niyan. Ang kaaway ng Pilipino ay hindi China. Ang kaaway ng Pilipino ay ang mga traidor, makapili na kapwa natin Pilipino. Yung mga Pilipinong kahit na bulag, ayaw tumingin, kahit na naririnig ano nangyayari, ayaw makinig, at kahit na anong dapat sabihin, nasabihin niya, mali yan, hindi tayo susunod dyan, hindi pa rin pwedeng magsalita. Sapagkat ang Pilipino na ganyan, mga kaibigan, na walang kwentang mamamayan, ay nagmimistulang pipi, bulag, bingi, tanga pa. Ngayon, lahat po ng suliranin sa ating bansa, abay, tinitignan ko, nandiyan na yung solusyon. Meron na ang batas. Meron na tayong batas sa bawat kasalanan ay may kaparusahan. For every crime, there is already a penalty. Ibig sabihin, meron ng solusyon ang ating po mga suliranin. Magnakaw ka, meron batas. Tumalima ka sa masama, meron tayong batas. Bakit po patuloy pa rin marami nagnanakaw? Bakit marami pa rin nagre-rape? Bakit marami pa rin nagdodroga? Sapagkat ang umiiral po na kultura ng ating pamahalaan ay ang korupsyon at pagkatao ng Pilipino na kung tawagin po sa social media ay tabogo. Kinalulungkot po natin sabihin na out of 120,826,488 Filipinos, mga kaibigan, 90% tabogo, 86% abay sinasabi pa ni Duterte na nagbibigay ng approval rating sa kanya, 86%. Meron pang ang panahon na sabi niya, abay, ang sabi ng tagatahol niya sa pangunguna ni Panelo, abay lumalabas na pag 86% ang approval rating ni Duterte, mas popular pa siya kay Cristo. Tayo po ay medyo halos mabulunan dyan nung ating po narinig kay Panelo yan. Pero, nung minura ni Duterte ang Diyos, minura ang Santo Papa ng mga Katoliko, at sinabi niyang peke si Jesus Christ, nakakawalang bilib sapagkat kung talagang anak siya ng Diyos, bakit siya nagpapako? Bakit siya nagpagulpi? Di nakakawalang bilib, ang sabi niya. Ang ibig sabihin, Presidente ng Republika ng Pilipinas, pinakapopular na presidente, pinakamaraming pumapalakpak kahit kababuyan ang sinasabi, ay nagsasabing ang Hesukristo ng mga Kristiyano ay hindi nakakabilib
nakakawalang paniwala. At wala po nagalit, walang relihiyon na nanindigan at sabihin, bakit mo binabastos yung relihiyon namin? Abay, wala pong ganun. Meron pang ang isang relihiyon, dinadala ang pangalan ni Kristo. Abay, pinagtatanggol si Duterte na ninindigan na dapat huwag magkaroon ng impeachment laban kay Vice President magnanakaw Sara Lustay Duterte. Abay, kung minsan hindi ko po naintindihan ang aking pong mga naririnig na obserbahan. Pero pag aking pong pinag-aaralan, medyo parang nalalaman ko kung bakit at saan ang gagaling ang kanilang kabaliwan. Ngayon, ang sabi naman ng ibang kasamahan po natin, abay, magboto tayo ng mga mabubuting tao. Kailan ba nagkaroon ng magandang pag-asa ang mabubuting mga tao na gustong magsilbi sa bansa? Kangkungan po pupuntahan yan. Ngayon, kukunti po naging Ninoy Aquino, kukunti at nag-iisa ang Risa Hontiveros, kukunti po ang Matino, kukunti at nag-iisa ang Vico Soto, kukunti mga kaibigan ang nagiging Laila de Lima, at yan ay pinagtutulong-tulungan pa. Meron pa isang major relihiyon na nagsasabing no Department of Justice Secretary siya ng Hustisya. Justice Secretary, ang tawag sa kanya ng mga tagasunod ng relihiyon na yan, ang sabi, hostess siya. Bakit? Ano pong ating pong binabagtas dito? Ang tingin ng iba, magkakaroon po tayo ng halalan. Ang tingin nila, meron pa rin matitinong Pilipino na dapat ihalal. Ang sabi ko po, yung mga matitinong mga Pilipino, hindi po nananalo yan. Bihira magkaroon tayo ng Vico Soto, bihira magkaroon muli ng Risa Hontiveros, hindi na tayo magkakaroon muli ng Ninoy Aquino sapagkat isinumpa ng mga Pilipino at lalo yung sinasabi ko sa inyong relihiyon ay ang dilawan. At karamihan po sa mga dilawan na yan, lalo yung dilawan na presidente ng pangalan ay Pinoy Aquino, ay lumalabas po na yan pala ang pinakamatino at pinakamagaling sa ekonomiya ng bansa natin na Pangulo. Kung bakit pinupulaan ang mga dilawan na Ninoy Aquino ka, Pinoy Aquino ka, dilawan ka. Ano ngayon kung dilawan? Ano bang kasalanan ng dilawan? Sila ba yung nagre-recycle ng droga? Sila ba yung nagpapairal ng parmali? Sila ba yung nag-a-appoint ng mga inchik upang sa ganun ay maging cabinet member? Sila ba yung nagsasabi, dilawan ba ang nagsasabing kinakailangan maging probinsya na tayo ng China? Bakit dilawan tayo galit at hindi natin kinakagalitan itong demonyong si Duterte? Bakit? Sapagkat tayo raw ay mga tabogo, tanga na, bobo pa, gogags pa. Mga kaibigan, ako po ay hindi naniniwalang wala na tayong kandidato matino. Abay, nakikita ko po sa mga kandidatura, hindi lahat ay basura. Merong Laila de Lima, halimbawa, natatakbo sa party list ng mamamayang liberal. Tandaan po ninyo. O meron pong independent senators na pareho po nila Luke Espiritu at ni Leody de Guzman. At siguro meron pang iba dyan na maaari po ninyong ilista. Pero, ilista na po ninyo. Bago pa maghalalan, ilista po ninyo sapagkat pag kayo po bumoboto na, hindi na ninyo maalaala, yung parati ninyong naririnig na pangalan, yun ang ninyong maalaala. Ang tawag po sa English, name recall. Kaya nga po kung ano-anong ginagawa ng mga ibang agenda na kandidato, bigla nilang ipinapadisqualify kunyari yung kanilang sarili para pag-aralan at habang pag-usapan
At habang pinag-uusapan to, sila maalaala ng taong bayan na pupunta sa halalan. Ganyan din po yung isang siraulong Iglesia ni Cristo congressman, ang pangalan ay Marcoleta. Sabihin niyang katang-isip lamang, hindi totoo yung West Philippine Sea. Hindi natin ilista yan sa Institute of Hydrography or something. Abay, kung halimbawa na totoo, bakit ka dyan kakampi sa China? Para ikaw ay makatanggap ng pondo sa China o para ikaw ay maging kontrobersyal at papag-usapan ka at yan na lamang ang pag-asa mo para maging senador ka sapagkat lantad na ikaw tagapagtanggol ng corruption sa Office of the Vice President, sa Office ng Secretary of Department of Education. Pinagtatanggol mo yan hanggang sa Kongreso. Napakakapal ng muka. Pero, lalo pong pinag-usapan siya nung sabihin niyang yung West Philippine Sea ay talaga naman sa China yan. May napakasarap sa bunutan itong si pinukador na ito. Kaya nga po, kinakailangan ilista po ninyo bago maghalalan ang inyong mga kandidato para hindi po yung ito, naisumbong ko na ito. Mabuting mga kandidato ito. Naisumbong ko na ito kay Tulfo. Mga kaibigan, hindi po dapat popularidad. Dapat yung paninindigan. Pag nanindigan ng isang tao, kasama o pinagtanggol niya ang isang demonyo pa rin ni Duterte, bakit ninyo yan iboboto? Bakit ninyo yan papalakpakan? Mga kaibigan, dapat yan pandirihan. Pero meron po tayong mga kandidatong nagpakita ng independence, ng katapangan, hindi po sa larangan ng barilan, kundi sa prinsipyo. Ayan, Vico Soto, hindi ko kilala yan. At hindi ako believe doon sa isang tito niya na traidor sa bansa, makapili, ang pangalan ay Tito Soto. Hindi po ako naniniwala yan. Dapat po dyan ay boycott, dapat po dyan ay iwaksi, dapat dyan ay iboto sa kangkungan, sa basurahan. Sabi nga nung araw ni Duterte, idiretso na sa Unidoro. Mga kaibigan, ganun pa man, ating pong pinapaalalahanan ang ating pong mga kasamahan na huwag nila akong pupulaan sapagkat hindi po ko boboto sa halalan ito. At kawawa naman yung mga matitinong mga kandidato, hindi ko po sila matutulungan. Sapagkat, bakit po ko boboto? Samantalang yung nandaya nung halalan ng 2022, dinaya talaga si Leni Robredo, sila pa rin ang nakaupo dyan. Siguro itong kinakatakutan ni BBM sa mga Duterte. Napaka-powerful ang maging presidente ng Republika ng Pilipinas. Ikaw ay Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines. Ikaw ang pinakakapangyarihan tao sa buong pamahalaan ng Pilipinas. Bakit ka matatakot sa isang ex-mayor, ex-president Rodrigo Roa Duterte? Bakit? Nag-iisip-isip po ko. Meron bang hawak etong sila Duterte hinggil sa sikreto ng 2022 election? Pagpalagay na po natin may hawak at kung yan ang gagamitin nila para pabagsakin si Bongbong at itong inaasahan ni Bongbong na wag lalabas, di labas nila sapagkat dapat ang loyalty nila ay sa katotohanan, dapat ang loyalty nila ay sa demokrasya, sa saligang batas, dapat ang loyalty nila ay doon po sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino at hindi po yung kanila lamang political dynasty o ang kanilang political future. Ngayon, pag yan ay napatunayan malaki ang dayaan noong 2022, hindi lamang si Bongbong ang tatamaan yan. Tatamaan na rin dyan si Sara Duterte, tatamaan na rin si Bato de la Rosa, si Bongo, at kung sino pang kanilang ipinapanalo sa pandaraya dyan po sa COMELEC. Ano po pinupuntos natin? Huwag natin iiwan
yung kasalanan o nagkasala sa COMELEC. Bakit tayo mag-move on? Huwag tayo mag-move on. Yung mga nagkasala sa COMELEC, dapat yan ay parusahan, dapat panagutin. At huwag po tayo magpa-participate dyan po sa halalan na yan hanggang hindi natin nakikitang andyan na ang konbiksyon ng mga mandaraya sa halalan. Nung si Duterte nanalo, napakalaking dayaan ang ginawa ng commissioner ng Commission on Election, ang pangalan ay Bautista. Nag-abroad na lamang siya. Ang nagsumbong ay ang kanyang sariling asawa at isinorender ang 28 passbook na kakahalaga ng halos 1 bilyong piso. Mga kaibigan, nanagot pa ito. Ang ibig sabihin, mukhang malaki ang kanya naging papel para manalo ang isang buhong na mayor ni Rodrigo Roa Duterte. Sino nagbayad? Ang akin pong nakikita ay yung pong facts after the case. Sino po nakinabang? China. Lumaki ng lumaki ang China. Lumaki ng lumaki ang kanilang teritoryo. Nakuha nila Spratly. Ginawa nilang airport. Nakuha nilang presidente ng Pilipinas. Nagsasabing kung siya raw ay babae, gagawin niya raw kabit itong si Xi Jinping sapagkat napakalaki ng pera. At lahat ng mga kanyang alipores na nagsasabing nung laban sa United Nations nang inilabas ng United Nations yung Permanent Court of Arbitration, ang order, ang desisyon ng Korteng Pandaigdigan ng Pilipinas ay pag-aari ng Pilipino at yung mapa ng mga inchik ay walang basihan sa kasaysayan. Walang basihan sa pinag-usapan, walang mapa na sinumiti, wala silang karapatan na manatili dyan sa West Philippine Sea. Naintindihan po natin na si Duterte ang loyalty niya ay sa mga inchik. Ang hindi ko maintindihan ay bakit natin tinatanghal pa rin siyang maging leader o makaalyado ng mga kandidatong maging senador. Bakit po natin pinapansin pa yung mga yan? Basura na natin yan. At lahat ng hindi nanindigan o nagpakita ng paninindigan laban sa China ay bulok na kandidato at hindi nagsisilbi sa Pilipino. Ang suliranin po ng ating bansa ay masyado na malala. Nasa kamay po natin, mga mamamayan, ang solusyon. Nasa pag-iisip po natin, ang lakas natin, ang magdesisyon. Lahat ng kakampi sa China at kay Duterte, kung kinakailangan magrevolusyon, ay atin pong tanggapin at atin pong yerahin lahat ng kakampi sa kasamaan. Ako po ang kawal ng demokrasya, Kawal ni Carbonell ang sasabing, lumabang ka, bayan ko. Iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.